Kaibigan ni Emily ang natitirang pera nila sa linggo na iyon. 200 yun mula sa sahod ng kanyang asawa si George. Isang construction worker ang kanyang asawa at sapat lamang ang kinikita nito sa pang-araw-araw nilang gastusin. Nasa bahay lang kasi siya at nag-aasikaso. Mabuti na lamang at high school pa lang ang kanyang kambal na anak na sina Miles at Rhea. Pero paano kapag mag-college na mga ito? Kailangan nila ng perang pampaaral. Saan sila kukuha ng pera? Napabuntong hininga si Emily. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Paano kaya kung mag-abroad ako? Yun lang ang alam kong paraan para may pang-tuition ang mga anak ko. Kakausapin na muna niya ang asawa si George bago siya magdesisyon. Pero iyon lang ang naisip niyang paraan para makagraduate ang dalawa nilang anak. Hindi pwedeng hindi mag-aral ang mga ito. Edukasyon lang ang maipapamana nila sa kanilang mga anak. Biglang pumasok sa silid si George. Tumabi sa asawa at tinanong kung ano ang problema. Magkukolehiyo na ang mga anak natin, George. Sapat lang naman ang kikinikita mo sa construction para sa atin. Saan tayo maghahanap ng pantuition nila? Gagawa ako ng paraan, Emily. Magtiwala ka sa akin. Makakapag-aral sila. Doon na sinabi ni Emily ang desisyon niya sa asawa. Noong una ay naggalangan si George pero wala siyang nagawa kundi ang pumayag dahil desidido ang asawa sa pangingibang bansa. Dahil sa totoo lang, alam ni George na hindi sapat ang kinikita niya sa construction worker para mapag-aral ang kanyang mga anak. Ngunit nangako naman si Emily na kapag tapos na sa pag-aaral ang dalawa, uuwi siya ng bansa at magnenegosyo. Niyakap ni George ang asawa at humingi ng tawad dahil kinailangan pa niya mag-abroad. Kailangan natin tong gawin para sa mga anak natin, para sa kinabukasan nila. Kung hindi natin ito gagawin, walang mangyayari sa atin. Ayaw kong maranasan ng mga anak natin yung hirap na dinanas natin. Makahulugan na sabi ni Emily. Hinalikan naman ni George sa labi ang asawa at magtitiis siya para kinabukasan sa mga anak niya. Nasa airport sina Emily, George, Miles at Rhea na mga sandaling iyon. Iyon na ang huling araw ni Emily sa Pilipinas. Naiyak ang ginang habang namamaalam sa kanyang pamilya. Pangako, Nay, magsisikap po kami ng aking kapatid sa pag-aaral para makauwi ka na ng bansa at hindi mo na kailangang magtrabaho sa ibang bansa. Naluluhang sabi ni Rhea. Niyakap naman ni Emily ang mga anak. Magpakabait kayo, ha? Huwag pasaway. Mamimiss kayo ni Nanay. Magsisikap ako para mapagtapos ko lang kayo. Emotional na sabi ni Emily. Huling yumakap si George. Mag-iingat ka doon. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan ang mga anak natin. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Pinigyan ni George na maiksing halik sa labi ang asawa. Naglakad na si Emily patungo sa departure area. Umuwi ang tatlo na baon ang lungkot dahil sa pag-alis ng ina ng tahanan. Ngunit pinalakas sila ang kanilang loob dahil alam nilang magiging maayos roon si Emily. Magpakatatag lang tayo, anak. Kapag nalungkot tayo, malulungkot din ang iyong ina roon, sabi ni George sa mga anak. Tumango ang mga ito. Samantala, sa kabilang banda naman, nakarating na si Emily sa bansang pinagtatrabahuhan. Sinundo na siya ng kanyang employer at nagtungo sa malaking bahay nito. Nagpahinga muna ang ginang dahil bukas ay magsisimula na siya sa trabaho. Kinabukasan ay nagsimula na nga siya. Mabuti na lang at mabait ang kanyang amo pero sobrang daming trabaho na kailangan niyang tapusin. Pero pinalakas niya ang loob. Iniisip niya ang kanyang mga anak kaya titiisin niya lahat para sa mga ito. Pahinga lang niya ang pagkain at pagtulog pero minsan pinibigyan sila ng oras na pahinga.
Nagsimula na rin sina Miles at Rhea sa pag-aaral sa kolehiyo. Dahil kaya naman nilang asikasuhin ng sarili, nagtrabaho pa rin si George para dagdag income rin. Nagtipid rin ang magkapatid sa perang ibinibigay ng kanilang ama para kapag may kailangan na bilhin na project at iba pa, ay hindi na nila kailangang humingi. Namimiss ko si Nanay, Miles. Malungkot na sabi ni Rhea. Tinapik naman ni Miles ang likod ng kapatid. Konting tiis na lang at makakasama na rin natin si Nanay. Kaya mag-aral tayo mabuti para matupad natin ang ating mga pangarap at makauwi na rin si Nanay. Huwag natin bibiguin si Nanay. Determinadong sabi ni Miles. Tumango naman si Rhea. Kinagabihan, nag-usap ang mag-anak via video call. Masayang masaya sila dahil nakita-kita sila kahit sa video call lang. Makikita ni na George, Miles at Rhea ang pagod sa mukha ng ina. Pero makikita pa rin ang saya roon na kahit pagod ay alam niyang may patutunguhan ang pagod nito. Kamusta kayo dyan, Nay? Huwag kayo masyadong magpagod ha. Ingatan niyo sarili niyo. Mahal na mahal namin kayo. Emosyonal na sabi ni Miles. Si Miles ang panganay sa kanilang kambal. Ito, ayos lang naman mga anak. Kayo, kumusta kayo dyan? Kumusta pag-aaral ninyo? Tanong ni Emily. Ayos lang naman po, Nay. Ingat po kayo dyan, Nay ha. Pangako, magtatapos kami para makauwi na kayo dito. Ipinasa na ni Miles sa ama ang cellphone dahil mag-uusap sila nito. Sila naman ay nagtungo na sa silid para mag-review. Mabilis lumipas ang taon at second year na sina Miles at Rhea. Habang sila ay nasa isang puno at nagre-review, may lumapit sa kanila na dalawang lalaki. Nakikita nila ito at nasa third year na. Matalino ang lalaki. Hi, I'm Oliver. At siya naman si Landon. Iisang section lang kami. Sabi nito, sabay lahat ng kamay sa harapan ng magkapatid. Tinanggap naman yon ng dalawa. Wala naman masama kung makikipagkamay sila. Nagpakilala rin sila Miles at Rhea sa dalawa. Tumabi ang mga ito sa kanila at tinuruan sila sa kanilang assignments. Simula noon, naging magkaibigan sila. Sa kabilang banda naman, naglilinis si Emily nang bigla itong himatayin. Mabuti na lang at nakita ito ng anak na babae ng boss niya. Kaagad siyang dinala sa ospital at nalaman na overfatigue iyon. Tumawag ang mag-ama kay Emily at nakita nga sa ospital ito. Labis na nag-alala ang tatlo sa kalagayan ng ginang. Umiiyak si Miles. Nay, ingatan niyo naman po sarili ninyo. Paano kung unang tumama ang ulo ninyo? Bumalik na lang kayo dito sa Pilipinas. Mangiyak-iyak na sabi ni Miles. Umiling si Emily at sinabi na hindi pa ito pwedeng umuwi dahil hindi pa sila graduate. Huwag kayong mag-alala. Hindi na yun mangyayari mga anak. Sinabihan ako ng amo ko na magpahinga kapag pagod na ako. Pasensya na at pinag-alala ko kayo. Maluha-luhang sabi ni Emily. Naging maayos naman ang kanilang pag-uusap hanggang sa ibalita ng magkapatid ang magandang balita na silang dalawa ay deanlister ng paaralan. Sobrang proud sina George at Emily sa kanila. Parang nawala ang nararamdaman at pagod ko sa magandang balita na iyan. Emosyonal na sabi ni Emily. Ngumiti ang magkapatid. Alam niyo naman na kayo ang inspirasyon namin ni Rhea, Nay. Salamat po sa mga sakripisyo ninyo sa amin. Makahulugan na sabi ni Miles. Ngumiti lamang si Emily. Nagpaalam na ang magkapatid dahil maaga pa sila bukas para sa pagpasok sa paaralan. Mabilis lumipas ang panahon at graduating na sina Miles at Rhea. Isang araw, sabay-sabay na nanghalian sina Landon, Oliver, Miles at Rhea. Biglang nagtanong si Landon. Mas malapit si Landon kay Rhea. Si Oliver naman kay Miles. Rhea, may sasabihin sana ako. Wika ni Landon. Tumingin ang dalaga rito at tinanong kung ano yun. Tumingin ang binatilyo kay Oliver.
Tumango si Oliver na ang ibig sabihin ay ituloy nito ang gustong sabihin. Total, graduating naman na tayo. Pwede na ba akong maligo sa'yo? Tanong nito na hindi na kinagulat ni Rhea. Ramdam na rin kasi ng dalagitan na may gusto si Landon sa kanya. Ngumiti si Rhea. Kaya bilib siya sa lalaki dahil nirespeto nito na magtapos na muna sila bago ito magbalak na maligaw. Tumango naman si Rhea. Tuwang-tuwa si Landon na mga sandaling iyon. Sinabu na rin ni Oliver ang nararamdaman para kay Miles. Hindi rin ito nabigo. Mabilis lumipas ang buwan at graduating na ng kambal. Habang nasa graduation sila, nagulat sina Miles at Rhea nang bumaba ang kanilang ama kasama ang kanilang ina. Nanlaki ang kanilang mga mata at napayakap sa ina. Noong nakarang araw pa naroon si Emily. Nagstay lang siya sa isang kapatid para sa sorpresang iyon. Mabuti naman po at nandito na kayo, Nay. Hindi na kayo babalik sa abroad, diba? Tanong ni Miles. Huwag muna natin pag-usapan yan, nakangiting sabi ni Emily. Nagsimula na ang program ng graduation hanggang sa matapos iyon, naghanda naman na kaunting hapunan ang kanilang kamag-anak. Ngunit nalungkot ang kambal nang malaman na babalik pa sa ibang bansa ang kanilang ina. Niyakap ni Rhea ang ina. Nay, huwag na kayo umalis. Pagtatrabaho naman kami ni ate. Kailangan ko pang bumalik para makapag-ipon at pag-uwi ko makapagpatayo tayo ng negosyo para makatulong ako sa inyo. Naiyak ang magkapatid dahil kapakanan pa rin nila ang iniisip ng kanilang ina. 2 linggo ang bakasyon ni Emily bago ito bumalik sa trabaho. Nag-apply naman ang magkapatid ng trabaho at natanggap sila. Mabilis lumipas ang buwan. Nakapag-ipon ang magkapatid. Kasalukuyan silang nasa silid at binibilang ang naipon. Balak kasi nilang mag-build ng negosyo dahil mahilig silang magbenta ng mga pabango, lotion at iba pa. Naisipan nila magtayo ng pwesto sa bayan para mapadali ang lahat. Bale, magre-resign si Rhea para ito ang mag-manage noon. Tutulong pa rin naman si Miles at maghahanap siya ng reseller para mas mabilis silang makabenta. Naroon din sina Landon at Oliver para tulungan sila. Labis ang pasasalamat ng magkapatid dahil supportive ang kanilang kasintahan. Hindi nagtagal, naging successful ang negosyo nila at kinailangan na ni Miles na mag-resign dahil hindi na kaya ni Rhea na mag-isa. Hanggang sa mas lumawak pa iyon at nagkaroon pa ng branches. Sobrang saya nilang 4 noon. Tiyak na mapapauwi niyo na ang inyong ina. Puno ng pag-asa na sabi ni Landon, tumango si Miles. Malapit nang matapos ang kontrata niya at tiyak na matutuwa si nanay sa tagumpay namin. Masayang sabi ni Miles, maging ang kanilang ama ay proud sa kanila. Hindi rin binanggit ni George kay Emily ang nangyayari dahil gusto nga nila itong surpresahin. Nakangiti habang nakasakay ng eroplano si Emily ng mga sandaling iyon. Sa wakas, makakauwi na siya. Sa wakas, makakapiling na niya ang kanyang pamilya. Sa wakas, magiging buo na sila. 6 na taon siyang nagtitiis. Nang nasa airport na siya, sinalubong siya ng kanyang pamilya. Mahigpit na yakap ang ibinigay niya. Sabay-sabay na silang umuwi sa kanila. Ngunit, dumaan muna sila ng bayan. Nagulat siya na makita ang signage sa kanilang harapan. Mireya's Collection, sambit ni Emily. Napatingin ang ginang sa kanyang mga anak. Sa amin po yan, Nay. Habang nagtatrabaho kami, nagtitinda kami ng beauty products hanggang sa dumami na po ang buyer namin. At naisipan namin na magtayo na lang ng negosyo. Ngayon ay may 2 branch na po ito. Proud na sabi ni Miles. Napangiti si Emily at halos maiyak. Hindi niya lubos akalain na magiging successful ang kanyang mga anak. Hindi niya akalain na ito ang mararating ng mga ito. Proud na proud ako sa inyo. Napakagaling ninyo. Kaya please lang, Nay. Huwag na po kayong bumalik sa ibang bansa.
Dito na lang po kayo. Tumango naman si Emily. Wala na siyang balak na umalis. Dito na ako, anak. Hindi na ako aalis. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Sabi ni Emily na mangiyak-ngiyak pa. Nagyakapan ang mag-anak. Ipinakilala ni Rhea at Miles sina Landon at Oliver bilang kasintahan. Tanggap naman sila ng ginang. May sorpresa pa po kami sa inyo. Lumabas sila ng shop at nagtungo sa gilid kung saan may bakanting space roon. Napatakip ng bibig si Emily na makita iyon. Isa yung sasakyan, a 4-wheel car. Napatingin siya sa kanyang mga anak. Para sa akin yan? Nagtatakang tanong nito. Tumango si Miles. Pinag-ipunan po namin yan para sa inyo. Regalo namin sa inyo. Nakangiting sabi ni Rhea. Napatingin si Emily kay George. Kaya pala hindi umiimik kapag tinatanong kita kung kamusta ng mga anak natin. Biro nito na ikinatawa ng lahat. Marami salamat, anak. Sa wakas makakasakay na rin ako sa 4 wheels. Lumapit si Rhea. Hindi pa natatapos lahat yan, Nay. Salamat sa sakripisyo mo na ibinabalik lang namin lahat. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!